Hi sa mga cow. Oh. Pang rest sila na baka mga sis. Panglaban. Isa nilalagyan ng tuwalya. Ganun dito pag winter. Pati yung baka nilalagyan ng tuwalya o jacket. Kasi lalamigin. Magkasakit. So, shout out sa aking kakahuyin. Kakahuyin ko yan mamaya o bukas. Shout out sa aming kambing. Hello! Hindi ba kayo binigyan ng pagkain? Akyat tayo dun sa bukid. Ligay ko muna yung aking kape. Tingnan natin. Hindi ata ito binigyan Elias. Bigay natin ito. Kain kayo. Dinadiet kayo ng amo niyong lalaki, ha? Tamad-tamad baka matakot maubos yung dahon. Mag-cut ulit doon sa baba. So yun mga sis. Papawis tayo. Akyat tayo doon sa bukid. Sarado muna natin. Yan siya pagkain ng kalabaw yan. Ay, nasarado din. Kita sa bukid. Oh, outfit check. Naka-rubber shoes. Walking. Kamusta ang ating nilampasan? Ito siya, nakakainis to siya kasi dumidikit sa damit ito. Yan o. Sayang na sayang yung bahay ng aking sister-in-law. Saka magiging bahay na rin namin sana. Diyan kami titira kaso napornada. Kaya tayo mga sis. Pakita ko sa inyo yung view. Lalo na sa taas yan. Maganda dyan. So yun, parang mga barko na bahay. Alam niyo bakit malalaking bahay? Kasi joined together family sila. Ay, malamig ang hangin. Mag-sombrero tayo. May sako dito. Bakit may sako? Pajama. Sako ginawang pajama.
Ay, marami akong kakahuyin. Oh. Ito yung nilalampas namin ni Elias. Kakahuyin natin mga sunod araw. Hindi ko pa nawawalisan dito. Dala ko ng walis. Ay, marami sa taas ng mga ang tawag yung bird na malalaki. Peacock. Peacock. Hindi pa namin ito tapos lampasin ni Elias. Ito, winalisan ko to dito. Lampasin namin yan. Dito pataas. Yun doon para doon ako sa tuktok. Ito. Yung kahoy dyan na upuan. Maano pa, hindi pa nalampasan. So, ito yung aming paligid. So, hi mga sis! Kumusta? Narinig nyo ba ako? Our topic for today is very topic, very ba yan? Topicless. Ano ba yan siya? Topicless daw. Hindi ko alam paano umpisahan. Alam niyo ba mga I think 2 months or 3 months. Ay, pawisan ako eh. Alam niyo mga sis, kami naman talaga is mahirap. Hindi natin masasabi na kami maraming pera. Nakita niyo naman sa vlog namin. Pero, itong pangyayaring ito is masabi natin, ang sayang, ang laking perang nasayang. Almost lagpas kalahating milyon dito sa pera nila. Kasi alam nyo to si Elias, nag-cellphone, naluko sa cellphone. Diba meron yan tayo sa Pilipinas, yung maraming manluloko sa cellphone na, uy, nanalo ka ng ganito, ganyan. I-send mo yung contact details mo, mga ganyan. Ang case naman dito kay Elias, si Elias is may pamangkin sa ibang bansa, nagtatrabaho. So, yung sigurong pamangkin niya, may friend or nagagamitan sila ng mga pangalan. Habang naghiga-higa si Elias, nag-scroll siya sa kanyang cellphone. May nag-text sa kanya. Ganito, ganyan, importante. Ang ginamit is yung pangalan ng pamangkin niya.
Uncle, padalhan mo ako ng ganito, ganyan, ganyan. Emergency lang. May nangyayari, may babayaran ako. So, yun. Ito naman si Ilyas, naniwala agad sa mga sinasabi-sabi sa mga sa mga chat sa kanya through WhatsApp sila. Tumayo bigla-bigla si Ilyas na hindi man lang nagsasabi even sa akin. Bigla-bigla. Nakahiga siya noon, biglang tumayo, biglang pumunta doon sa tindahan. Tapos, nalalaman ko na lang after 2 days. Hindi siya nagsasabi sa akin kasi malaking kasalanan talaga niya. Walang-wala na nga kami. Yung pera, naging bato pa. Tapos, ginamit yung pangalan ng pamangkin niya na padalhan daw ng pera kasi ganito, accident, may nangyari, ganyan, importante. Kaya siya, binigyan na ng bangko kung saan ipasend, binigyan na siya ng bangko kung saan ipasend yung pera na malaki. Sobrang malaki mga sisi. Tapos, pumunta na siya sa tindahan, nang hiram na siya doon. Kasi nga, akala niya yung nag-chat sa kanya, yung pamangkin niya. Hindi naman. Ginamit lang yung pangalan ng pamangkin niya. Tapos, pa sa kanya, nag-uncle pa sa kanya. Di, naniwala talaga siya nga. Yung pamangkin pala niya yun. So, dali-dali siya pumunta sa tindahan. Yung malaking tindahan dito sa amin. Doon siya nangutang. Tapos dali-dali siyang pumunta sa bayan. Tapos sinisend niya doon sa bayan. Kahit hapon na, takip silim. Magsasarado na yung bangko. Punta talaga siya doon. Motor siya, dali siya. Send niya doon sa bangko, sa tao doon na nagloko sa kanya. Naggumamit doon sa pangalan ng pamangkin niya. So, send na niya. Tapos, uwi na siya sa bahay. Hindi man lang siya nagsabi. Kinabukasan na niya sinabi sa akin. Pagkatapos niya, pag-send niya ng pera, saka pa siya tumawag pag uwi dito sa sa bahay ata or sa malapit na sa amin. Saka pa siya tumawag doon sa pamangkin niya sa ibang bansa or doon sa amo ng pamangkin niya. Sabi niya, nandyan ba si ganito, ganyan yung pamangkin niya. Hindi na tayo banggit ng pangalan. Andyan ba yung pamangkin ko? Sabi naman ng amo. Oo, andito, nagtatrabaho. Sabi niya, ano nangyari? Wala naman, nandito. Wala naman nangyari, nagtatrabaho dito. So, akala niya na aksidente. Hindi naman na aksident. Nagtatrabaho naman. So, lokohan talaga ang nangyari. So, doon na siya na maling-mali niya kasi naniwala siya kaagad. Sinabihan siya sa amo ng pamangkin niya, bakit ka naniwala kaagad ni hindi ka man lang nagtawag dito sa pamangkin mo or dito sa amin na amo niya? Ayun. Nagkandalit-silitsi na talaga lahat-lahat. Yung mga tawag-tawag na sila lahat, ganito, ganyan. Nasend na niya ang pera, saka pa siya nagtawag-tawag. Dapat sana, before niya sinend ang pera, nagtawag-tawag muna sila kahit dito, ganito, ganyan sa mga kapatid, diba? Automatic siyang nag-send, naghulog. Wala na. Goodbye na ang pera na inutang. So, yung inutang na pera na yun, nagalit pa yung inutangan kasi matagal nakabayad. Ang sabi-sabi ni Ilyas, bukas, ibabayad. Mag-send daw yung pamangkin niya, kinabukasan, ng complete money, ibayad daw. So, naniwala naman siya. Di, pinautang doon sa inutangan niya kasi sabi niya, kinabukasan, ibayad ang lahat. Yun. Nagalit yung inutangan kasi hanggang ngayon hindi pa na-paid. May balance pa. So, ang nagbayad, yung mga kapatid niya, pinagtutulungan nilang magbayad. Sabi ko, sayang naman yung pera. Pagdating sa mga ganyan, lalabas yung pera pero sa kahirapan talaga,
Magtiis tayo. Nangihinayang lang ako, no? Sa laki ng halaga, dapat mapunta sana sa pamilya. Magiging ipon, ganyan. Kaso, nawala ng isang iglap eh. Yung pera na malaki. Parang bula lang na parang ewan. Ewan ko ba to si Elias? Sabi ko sa kanya, oh ayan, lesson learned sa'yo. Cellphone ka. Tapos, mabilis yun siya maluko mga sis talaga. Kasi kung ano yung propaganda or advertising dyan sa mga television, dyan sa cellphone, kung ano yung panood niya, yung gamot, tatawag siya, o-order siya. Matagal na niyang gawa niya yan sa mga self-medication niya. Order siya. Tapos idadamay pa niya ako, sabi niya, oh ito mawala daw yung sugar mo in 1 week daw. Inumin mo to. Tawagan natin, bili tayo. Sabi ko, suluhin mo. Order ka, ma-scam ka na ng pistiha ka, hindi ka na nadala. Ang sipag-sipag ni Elias sa mga ganyan, propaganda, yung mga gamot daw na gagaling siya. Gagaling ang taong may sakit. Ang sipag niyan mag-o-order. Para daw gumaling daw siya. Ako, para daw mawala daw yung sugar ko. Kuskusin mo yung utak mo. Sabi ko, maniwala ka na naman sa ganyan. Business yan. Sabi ko, walang nagpapagaling sa'yo, kundi ikaw mismo, tayo mismo. Ano yung kinakain natin, ganyan. Tayo ang magpapagaling sa sarili natin. Hindi yung mga gamot-gamot na order ka dyan sa online. Sabi ko sa kanya. Ganyan, napakabilis na si Elias maniwala talaga sa mga online. Ganon yung trabaho niya. So yun mga sis, hanggang ngayon, hindi pa tapos yung pera na naloko sa kanya. Kalahating milyon lagpas. Pag natin i-exact amount kay nanood yung aking mga maglakad na tayo. Akyat pababa ako sa bukid mga sis. Wala akong bra. Kaya ayun ang nangyari sa amin. So, si Elias may sariling mundo to eh. Parang tanda naman na sana, kaso bilis maniwala sa mga sabi-sabi. So this is it, pansit. Another topic, another lesson learned for today's video mga sis. Bye, thank you for watching.